Isang panibagong adventure na naman ang ating gagawin dahil ngayong araw ay pupunta tayo sa bahay ni Satanas, kung tawagin ito ng mga taga-Occidental Mindoro ay Devil's Mountain. At ipapakita ko din sa inyo paano tayo nagka-camping sa kalsada at nagsusurvive kapag may bagyo na katulad ng panahon natin ngayon. At dadating pa sa punto kung saan sa kalagitnaan ng gabi ay may mga nakamotor na aaligid-aligid sa van ko, kung saan nagkaroon ako ng isang pinaka nakakatakot na experience sa buong pagva-van life ko. Lahat yan ay ang mapapanood ninyo sa episode na to. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. Napanood ninyo yung last episode natin ay nakita ninyo kung paano tayo natulog dito sa tabi ng kalsada ng Occidental Mindoro. Pero alas 3 ng madaling araw nang bigla akong nagising dahil na din sa lakas ng bagyo. 3:30 AM na at sobrang lakas ng ulan kanina, pati yung hangin. Ginaganyan yung hinahangin, tinatangay, kaya medyo nagising ako ng konti. Pero hopefully humupa yung hangin, nakakatakot yung lakas ng hangin. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. You could be anything that you wanna be, find love, have kids, make a family. You could even be a scientist, I never would've guessed it. There'll be days when you wanna give up on it. My love, stay strong, you were made for this. I'm glad I have a front seat to you growing up on me. Good morning everyone, this is Lem Official and we are currently doing a van life in the Philippines at ngayong araw ay maulan sa labas. You can clearly see na may ulan talaga sa labas, tapos medyo gloomy din yung sky natin, walang masyadong araw kasi look at those. Kita nyo ba? May nakatambay dun sa labas, nagde-date siguro. Makikita nyo nga dito sa ating bintana na malakas talaga yung ulan. Tapos kagabi sobrang lakas ng hangin. Pag humangin, yumayanig ng ganyan yung sasakyan na nararamdaman natin, which is medyo uncomfortable. Tapos ang lakas pa ng ulan. Tapos yung tunog ng dagat naririnig ko. Pero okay lang kasi I know I'm safe here. Pero ang hindi ko alam ngayon kung bakit umuulan, kasi dun sa Oriental wala namang ulan dito sa Occidental malakas ang ulan. So magche-check tayo ng weather at ganyan pala yung gamit natin. This is the reality of van life, laging makalat pero organized na yan. Yan ang pinaka-organized na bagay. Wag lang to kasi shorts ko to natutulog kasi ako ng naka-boxer lang. Anyways, for today check lang ako ng weather. Ang plano ko ay tatawid ako ng Romblon, pero tignan natin, depende pa din yan sa weather. Pag masama ang panahon, hindi tayo tutuloy. You could be anything that you wanna be, find love, have kids, make a family. You could even be a scientist, I never would've guessed it. There'll be days when you wanna give up on it. My love, stay strong, you were made for this. I'm glad I have a front seat. Let's see how much battery will last. 80%. Kaya pa yan ng 3-4 days.
Kayang-kaya pa yan. Paglabas ko nga dito ng van ay may mga subscriber na tayo na nag-aabang para makapagpa-picture sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pasensya na. Ganito talaga yung itsura ko kapag bagong gising. Nakita nyo naman, wala pa akong hilamos nito. As you can see, yung panahon ngayon hindi ganun kaganda. Maulap yung kalangitan tapos malakas ang alon sa dagat. Kagabi, humahampas talaga yan. Naririnig ko yan sa loob ng sasakyan. But technically, manood tayo ng news para alam natin yung gagawin natin. Andiyan yung ating van, tapos eto lang yung dagat. Katabi lang natin seaside. Pwedeng mag-park dyan overnight. Isang diretso naman yan. And may mga kainan sa tapat, pero we don't need those. Ang kailangan lang natin yung van natin kasi self-sufficient na tayo. Hi! Good morning! Dito nga ay binuksan ko na itong van upang masimulan na natin magluto at magawa yung morning routine natin. Pero sa hindi inaasahan, ganito yung mga sumunod na nangyari. Kaninang umaga. Oo. Siya yung nirereklamo ko. Sabi ko, aga naman nito kako. Tapos natulog pa ako. Pasensya ka na ha. Sobrang pagod lang ako. Sabi ko, hindi ko napilitin kasi nga pagod din ko. Oo. Nung ano pa po, nung nakaraan pa po, nung hinintay ko kayo, yung sa post pa lang po, sabi ko, dito na yan, abang ako. Thank you. Salamat. Sige po. Basta siya yung maingay kaninang umaga na kumakatok. Pero hindi lang ikaw. Parang tatlo yata yung kumatok or apat. Ayun. Thank you. Pasensya na. Pasensya na po sa ibang kumatok kaninang umaga kung hindi po ako nagising ng alas 5 kasi sobrang puyat at pagod ako. Sana po naintindihan nyo yung sitwasyon ko din. Pero happy po ako na makita at makasama kayo in some other way, lalo na kapag open na yung van na katulad nito. Thank you. Siyempre, excited silang makita tayo din. Ganyan. Kung paano ba yung ginagawa natin sa buhay. Hey, dali ito! Okay lang. Thank you. Nagawa tayo ng kape in a traditional way. Well, ganito naman talaga din kinakape ko sa bahay. Pero minsan, ginagamitan natin ng mas marte tayo. French, ng mocha pot. Pag mas marte. One of the good thing kapag self-sufficient yung van mo, katulad natin, hindi mo kailangan ng kahit anong breed. Kailangan mo lang sarili mo. So kaya ganyan kadumi yung van natin kumpara sa iba na malinis. Tayo self-sufficient tayo. Hindi natin kailangan makicharge. Hindi natin kailangan ng food sa iba dahil may sarili tayong pagkain. Anyways, kuha tayo ng food natin. Open this one. And ref. Uy, there's a fruit. Kain tayo ng prutas. And anong breakfast natin? Siguro luto ako ng egg. More shoutout po pala sa lahat ng mga tropa natin dito. Salamat sa suporta ninyo. Lem Official Outdoor. So one thing na mas napapansin ko ngayon, mas madaming tao na ang nakakakilala literal sa van natin, even though kapag inikutan mo siya wala siyang mga sticker ng Lem Official kasi gusto ko low-key lang ako pag pumapark ako pero nakikilala pa din nila ako. Thankful ako doon, sobrang salamat sa kanila kasi nag-grow na tayo. Pero mas mahirap na ding mag video pero okay na okay lang. Alam mo yun, nakakatuwa kasi kayo yung pinanghuhugutan ko ng lakas. Kaya naman, tuloy na natin tong kape natin. Smells so good. Halo sa kalsada tapos umuulan. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't. Bakit tuwing kailan ako magluluto doon umuulan? Lulutuin na natin, it's raining again. Lumakas man ang ulan ay walang tila ang bubong, pero tayo may tila. Shit. Muntik na akong makasunog. Muntik na masunog yung camper van ko. Tingnan nyo. Naiwan kong bukas yung butane. Buti na lang napansin ko kagad. Thank God. Diyos ko, masusunog. Makakasunog tayo ng van. Bali, ito yung pagkain natin. Coffee, isang puto, orange, tapos egg, tsaka isang tinapay. Sobrang solid breakfast na yan habang nanonood ng news update.
11:46 AM ay meron ng orange rainfall warning sa Palawan. Seryoso ba? Uulan ng orange? Corny? Anyways, kain tayo ng orange. Pero ang totoo niyan, meron kasi talagang dalawang bagyo ngayong araw, kaya may mga malakas na pag-ulan at pagkulog. Pero ayoko ding tumawid ng Romblon ng may bagyo kasi sobrang delikado. And itong bahay na to, bahay van ko, kung sakaling lulubog yung barko, hindi ko naman to maliligtas. Kaya siguro chill muna ako dito. It's better safe than sorry. So papakita ko na lang sa inyo yung maghapon na ginagawa ko kapag hindi ako babiyahe. Ganito lang, chill-chill lang talaga. Dahil umuulan ngayong maghapon ay wala talaga akong planong lumabas, pero maya-maya magbabago yan dahil habang nagchichill ako dito, nagni-Netflix, nagtatrabaho at nagpapahinga na lang din ay biglang may naging warning sign na dumating sa atin dito sa Mindoro. NDRRMC 2:33 p.m. 17 June 25 orange rainfall warning sa Occidental Mindoro, Aklan, Capiz at Iloilo. Nagbabantahang matinding pagulan, pagbahad, pagahoing lupa. Meron na tayong flood advisory sa Mimaropa, kaya Netflix na lang tayo. There's always a problem, sabi nga nila, kapag nasa van life ka, dahil ngayong araw ang luwas pala ng Roro from Rojas City to Romblon na hindi ko na-consider. At ang problema kasi dahil malakas yung ulan, nakita nyo naman yung bundok na dinaanan natin, nakakatakot bumiyahe doon kapag ganitong malakas yung ulan dahil syempre bundok-bundok siya, madulas ang daan, kaya mas mahirap din yung visibility. So I decided na magpalipas dito muna ng bagyo. Pero part yan ng journey kasi kapag kabisado mo na yung lugar, kabisado mo yung mangyayari, wala nang adventure. Maganda pa din talaga yung hindi mo alam para may excitement, diba? Sa parte ng video na to ay tumila na nga yung ulan kaya medyo inangat ko na yung ating van at pagkatapos nyan sunod-sunod na yung mga nagpa-picture sa atin habang nakabukas tayo dito. Ang kaso, may bigla na naman tayong naging problema. Alas 2 na ng hapon and I have nothing to do naman for today kasi napagod na ako manood, napagod na ako mag-cellphone at wala, napagod na din ako magtrabaho. So higa na lang ako dito. Pero may isa akong problema. Natatay na ako. At may isa din akong solusyon. Nakita nyo yung tindahan na yan, di ba naka-open sila kahit bumabagyo? Makiki-CR tayo dyan. Tara, subukan natin kung papayagan tayo. Pero bago pa tayo pumunta sa tindahan upang maki-CR ay may lumapit sa atin para mag-picture at ito yung sabi niya. Salamat po. Kailangan mo mag-CR ha? Ay, saan po ang sa inyo? Sakto Ayan, na sa CR may po. mga green na yan. Ay, ito. Opo, sila ma'am din po nag-offer sa akin. Kung pwede ba ako makaligo sa inyo? Sure. Sige po, punta ako mamaya. Sige po. Baka kailangan mo ka akong mag-ano. Sama ko na lang sa daya. Shoutout kay sir, walang dalang cellphone at wala naman akong sticker. Thank you, thank you. Naalala ko yung yung kulay Yung ng van van. po, opo. Kinuha ko na nga dito yung mga shampoo, sabon at mga panligo natin at ipapakita ko sa inyo paano makiligo ang isang van lifer. Yes, pwede kong maligo sa tabi ng kalsada pero syempre nakakahiya naman yon sa mga dumadaan dito. Pwede natin gawin yon kung sakaling wala tayo sa highway at walang masyadong tao na dumadaan sa pwesto natin. Pero at this time, kailangan talaga natin makisigar. Hindi everyday may mag-aalok sa'yo ng ligo, kaya makiligo tayo dun kila ma'am. Dito din kila ma'am, okay lang din naman daw dito maki-CR pero dun tayo kasi may ligong kasama. Well anyways, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng spot natin. Nasaan na si nanay? Tao po! Hello po, makikiligo po ako na, okay lang po ba? Sige po. Pasensya na po sa abala ha. Okay lang po, okay lang. As long as may... Ay, thank you po, thank you. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Thank you po. Apo sir, okay lang po. Salamat po. Siguro naman sa pagkakataon na to, nasagot ko na yung tanong, paano ako naliligo sa kalsada at paano din ako nagsi-CR. Madalas sa mga gas station tayo pero paminsan-minsan sa mga ganitong tindahan din dahil sobrang babait ng mga tao sa Pilipinas. Legit yan. Salamat po. Okay. Sabi na nag-hintay sa'yo. Ay, ganun po. Thank you po, thank you, thank you. Okay. Kumakatok mo sa sasakyan. Ay, ganun po. Salamat po, Nay. Thank you, thank you.
sa van life, where you're doing a van life, if someone offers you a free shower, grab it kasi di mo alam kailan ka uli makakaligo. Hello po, good morning, good afternoon na pala. Salamat po, salamat. Paalis na ako eh. Pero baka, hindi ko pa alam eh. Wala akong plano kasi talaga. Opo, actually, it's not just a Philippine loop, it's a Philippine tour. I'm completing the 82 province of the Philippines. Isa pa, kapag ganito yung lifestyle mo, hindi ka dapat marunong tumanggi. Inaya nila ako magkape. Kaya makikikape tayo. Pagkatapos nating maligo ay may nag-aya dito ng mga followers and subscriber natin na magkape at habang nagkakape tayo nakipagkwentuhan ako kung saan maganda pumunta dito. Tapos alam nyo ba yung sabi nila? Eto yung mga sumunod na nangyari para ako ditong nakidnap. 2 minutes ago, na-meet ko yung mga tao na to. Tapos nagkakwentuhan kami, nag-aya ng kape. Tapos ngayon, pupunta daw kami ng Devil's Mountain. Pag nawala ako, alam niyo na sino hahanapin nyo. Ayan, eto po plate number nila. Blurred ko na lang just in case. Pero ganyan talaga. You meet people in different way. Kaya ano. Ay sige po ma'am, dito na po kayo. Ay sige po. Sir, lagay ko lang saglit ha. Pasensya na po kayo. Pag ano ka na dyan, mag-warning ka. Ayan, kinidnap ako. By the way, ako po sila. Ano po pangalan nyo, sir? Yahweh po, Yahweh. Yahweh. Kayo po? Joshua po. Joshua. Eli. Shout out guys. Shoutout po kay ma'am. Hi! Joy, yan. Shoutout sa kanilang lahat and nice meeting you all po. At dito nga ay tuluyan na akong sumama sa mga taong hindi ko naman kilala. Andito tayo ngayon sa Mangyan Village at makikita nyo dito yung kapayapaan sa lugar. At sabi nila, yung mga Mangyan daw dito at 13 years old, kailangan na nilang mag-asawa at humiwalay sa pamilya nila. Tama po ba? Yes po. Ayan, so yun yung parang isang culture nila dito. Tapos at some point, bumababa daw sila para makipag-barter ng mga kalakal. Pinapalit nila ng pagkain or something, parang ganyan. Pero sobrang ganda dito. Napaka-fresh. Tignan nyo na lang. Grabe, ang ganda. Sabay-sabay mga cellphone naming nagtunugan dahil sa malakas na bagyo. Nasa likod natin ngayon yung Devil's Mountain. Lalapitan pa natin yan. Dito sa kinakalagyan natin, ito yung mga bahay ng mga Mangyan dito sa village. Ano nga pong village uli ito? Mangyan Village. Ayan. Ay, yung mga bahay na yan, yan yung mga lugar ng mga Mangyan. Tapos napansin ko sa mga bahay nila, maliliit lang siya, tas open air. So, oo, maliit din, no? Sobrang lamig siguro niyan pag gabi, katulad ng sabi ni ma'am. Sobrang ganda ng kapaligiran dito pero sayang lang wala akong dalang drone nung mga panahon na to kasi medyo bumabagyo kaya sabi ko hindi lang din naman natin mapapalipad, hindi ko na siya dinala. Pero sobrang ganda ng view dito sa dinaanan natin sa Mangyan Village. At ngayon ay pupunta na tayo sa mga susunod nating destinasyon. So nasa likod natin ngayon yung kung tawagin nila ay Bato Ile. Hindi daw din nila alam kung bakit, pero yan daw yung tawag dyan sa bato na yan. Na ang ganda ng pagkaka-form niya dito. Saktong-sakto sana pag nandito yung van. Sa totoo lang, sobrang nag-enjoy akong kasama yung mga taong kasama ko ngayon. Kahit hindi ko sila talaga kilala at na-meet ko lang sila sa lansangan, tapos biglang nandito na kami magkakasama ay sobrang nakaka-enjoy kasi ang sarap ng ganitong klaseng lifestyle na pagkakatiwalaan mo yung mga taong taga doon upang masamahan ka sa mga lugar na ipinagmamalaki nila.
Pero totoo yung sinasabi mo, ma'am, na mararamdaman mo sa tao kapag may bad intention sa'yo eh. Punta tayo dun sa bridge dyan. Sinunod naming puntahan ang pinaka-highlight daw ng San Jose Occidental Mindoro. Ito ang Devil's Mountain. Oo nga, no? Parang kampo ng mga demonyo yan ah. Para siyang lungga ng mga demonyo, kaya siguro siya Devil's Mountain. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Devil's Mountain ang lugar na to, pero kung ako yung tatanungin, kapag kasi tinignan mo siya sa malayo at habang lumalapit ka, para kang pumupunta sa lungga ng mga demonyo or mga masasamang espiritu. Ganun yung feeling ko kapag nandito ako. Even though yung view lang naman yung pinag-uusapan natin dito, hindi ibig sabihin na Devil's Mountain to ay madami ng demonyo dito or kung ano-ano pa man na mga engkanto, etc. Devil's Mountain to kasi yan yung pinangalan sa kanya. Kung alam nyo yung buong kwento nito, pwede nyong ilagay dyan sa comment section. Kasalukuyan natin ngayon nilalakbay yung kalsada papunta sa Devil's Mountain. Nandyan siya sa gilid natin and medyo ngayon kasi tagulan, maberde daw siya. Pagka tagtuyot, kulay black lang daw siya, sabi nilang ganun. So sabi ko, mas mahina yung kapangyarihan ng demonyo ngayon. Kasi kumbaga parang sa mga aswang lang yan. Pag bilog yung buwan, mas malakas yung kapangyarihan nila, di ba? Tama? Tama. Nasa likod natin ngayon yung tinatawag nilang Devil's Mountain at kaya daw siya tinawag na Devil's Mountain kasi eto daw para daw siyang bahay ng demonyo kapag tag-araw. Actually kahit ngayon dahil tusok-tusok yung itsura niya, para ka pa ding pumapasok dun sa mga lungga ng mga katulad ng parang sa mga demonyo talaga. Ganun ko siya makita at ma-prospect. Tapos pag tag-araw wala yung mga kulay green na yan, berde, kulay black lang daw talaga siya kaya mas nagbumbuka siyang nakakatakot. Pero ngayon, mas maganda yung itsura niya, mas mukha siyang tourist attraction kasi nga may mga damo na nandyan sa taas ng Devil's Mountain. Sobrang ganda, isa to sa mga puntahan ng mga tao dito dahil nakakapag-picnic sila dito sa baba. Ayan, may magandang ilog tayo dito, tapos magandang view ng Devil's Mountain. Pwede din tayo mag-overnight dito kasi yun talaga sana yung plano ko. Kaso nakilala ko sila, sir, dito sana tayo mag-overnight. Pero yun nga, okay naman dito at sobrang ganda, as in. Shit, ganda! Ganda, ano ma'am? Ganda! Parang first time niya dito, ma'am? Hindi. Pero sobrang ganda niya. Ang ganda, di ba? Oo. Ang ganda niya. Grabe. Kaya nga eh. Di ba kanina, pagkaligo ko, napansin ko ng baliktad yung damit ko. Hanggang ngayon, baliktad pa din. Pero ano sabi mo, ma'am? Okay lang. Okay lang yan. Ano yan? Para pangontra sa ligaw. Pangontra sa ligaw, oo. Ayan, so babaliktad ko na lang. So kung napansin nyo man, huwag nyo nang sabihin dyan sa comment section. Oo na, baliktad na. Unahan mo na, sir. Inunahan na yun. Salamat po, ma'am. Thank you. Sana nag-enjoy ka. Opo, sobra. Sir, thank you. Nasaan na si sir? Thank you po, salamat. And andyan pa naman yung van ko. Buhay pa naman, safe pa. Thank you po, salamat. Thank you. Dito nyo makikita kung gaano kabilis yung takbo ng buhay na ang bilis lang na nagkakilala kami nila sir, nila ma'am, tapos nagkasama-sama gumawa ng konting bonding tapos alis na sila. Isang napaka-natural na senaryo yon sa pagbaban life kasi you meet temporary people pero nakaka-enjoy kasi kasama mo sila sa adventure mo at nandyan sila to support you at dalhin ka sa mga lugar nila na ipinagmamalaki dito. Salamat po sa inyo and yun, mag-stay pa tayo dito overnight for one more night siguro. Tapos bukas, babiyahe tayo ng Katiklan. Hindi na tayo mag-Romblon, may iba tayong plano. Dahil malakas yung ulan, mahirap magluto, nag-decide ako na kumain na lang dito sa tapat. Ganun talaga. Hindi tayo palaging nakakapagluto sa van kasi nasa labas yung kitchen natin eh. Ang hirap din magluto sa loob dahil baka makasunog tayo, ang dami nating gamit. Even though kaya naman kung pipilitin, pero yun. Dito na lang muna tayo, tsaka medyo pagod na din ako eh, gusto ko na matulog. Bukas, babiyahe tayo. Originally, di ba dapat pupunta tayo ng Romblon, pero ang gagawin natin,
Bulalakaw to Katiklan and then Katiklan to Romblon. Pero Carabao Island lang, spoiler no. Pero yun na yung naging plano natin. Nagbabago talaga throughout the day kung saan mas convenient, tsaka depende sa panahon. Yung last meal ko pala parang 9:30 AM pa, kaya gutom na din talaga ako. Ayoko na magluto. Hintayin na lang natin yung pagkain dito sa tapat. Pero subscriber din natin to sila. Pwede nga daw maki-CR dito eh. Try natin kung pwede maki-charge. Thank you po ma'am. Salamat. Ma'am, salamat po. Ako kumain kasi ito yung katapat ko eh. Sila ma'am. Hinain ko din yung sarili kong salita kanina na hindi ko kailangan yung mga karinderya sa tapat. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga akong sisipagin tayong magluto. Pero as of now kasi, ganito po yung sitwasyon natin sa labas. Ang lakas ng ulan, mayat maya umaambon, tapos ang lakas din ng hangin. Kaya napagdesisyonan ko talaga na dito na lang kumain sa isang karinderya. The sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble my words and my sadness when you're in that dress. Glad you're home. Para sa mga curious dyan, ganito po yung nakikita ng mga tao sa sasakyan natin sa labas. Kahit sobrang maliwanag yung loob natin, ay wala sila halos makitang liwanag na nanggagaling sa atin. Dahil na din yan, binablock po talaga natin lahat ng liwanag na pwedeng lumabas mula sa loob ng van para na din hindi tayo masyadong agaw atensyon sa kalsada at hindi nila alam na may nakatira pala sa loob ng minivan na to. Diba ang astig kasi kapag ganun, yung low-key setup yung gusto ko. Ayoko ng masyadong crowd, ayoko ng masyadong maganda. Gusto ko lang talaga magawa ko yung gusto kong gawin sa buhay. Finally, everything is okay. Everything is clear. Makakahiga na tayo yan. Maluwag na yung higaan natin. Tapos, medyo nag-ayos na din ako ng mga gamit. Pinakamayos ko na yan. Pasensya na kayo. Sabi ko nga, pinapakita ko lang sa inyo yung reality ng buhay. At isa pa, ngayon, just to let you know, stranded tayo dito sa Occidental Mindoro dahil sa lakas ng bagyo. Dalawang bagyo yung currently na namamayagpag dito. Tapos walang biyahe from Rojas to Romblon. So ang gagawin natin bukas, pupunta tayo ng from Bulalakaw to Katiklan na tayo. Tapos may different way tayong gagawin going to Romblon province. Ang inaalala ko lang, sana kayanin ng ating van pabalik mula dito sa San Jose. Doon kasi may bundok dyan sa, nakalimutan ko yung pangalan, basta yung pagitan dyan. May isang napakataas na bundok dyan at napakatarik. Ang daming na-aksidente dyan. Kung napanood nyo yung mga previous vlog natin, ay napakita ko sa inyo na may mga na-aksidente pang truck dyan. Pero yon, for sure yung akyatan kaya naman ni Van Tot. Wag lang sanang umulan para hindi masyadong mahirap yung visibility. And para hindi din ganun kadulas. But by the way, today is a very long day. Stranded lang. Recap ko lang, from 3 AM may bagyo ng malakas, tapos may kumatok ng alas 6, mga 9 AM muntik na sunog yung van, naiwan kong bukas, tapos ayun, until now ang daming nangyari, even though ilang oras na tayong na-stranded dito, 24 hours pa lang, pero ang dami nang nangyari. Mga alas 8 pa lang to ng gabi at plano ko na sanang matulog. Ang kaso nga lang, may nangyaring hindi inaasahan. So basically, kanina pa may mga kalalakihan na nakamotor nga paikot-ikot dito sa van ko. At either nandyan sila sa harap, nandyan sila sa likod, tapos aalis sila, tapos babalik. So I decided maybe na ay babalik na naman sila. Shit, medyo nag-aalala na ako. So ngayon I decided na lilipat ako dun sa unahan, kasi dun sa unahan may police station dun. Doon ako magpapalipas ng gabi. Tapos may mga tracking din kasi humihinto dun. Tapos yung dito kasi sa likod, park kasi ito eh. 11:17 PM, ang daming mga motor na napapansin ko kanina, papabalik-balik, pupunta from that way, tapos babalik, tapos pupunta babalik, tapos parang may napapansin ko kasi isang motor or dalawang motor lang yung gamit nila, tapos pabalik-balik sila, tapos yung isa kasi huminto na dito kanina. So lilipat lang ako ng pwesto doon, gawi sa unahan, kasi gawi doon may police station, so doon na lang tayo, at least much safer.
Ewan ko kung masyado lang akong nag-iisip ng hindi maganda, pero kapag may guts akong ganito, sinusunod ko na. Again, kahit 11 PM na dapat natutulog na ako, nagmamasid pa din kasi ako sa paligid ko. Tsaka as a van lifer, always take the safest place. It's always better safe than sorry, sabi nga nila. So yan, advance lang ako ng konti kasi may mga pulis ng duty dyan. Nasalubong ko na naman sila, and pang-4 o pang-5 balik na nila yon. Pinagmamasdan ko kasi din yung paligid ko. So dito daw tayo, mas safe dito kasi may police station. Ayan, nasalubong ko ulit yung single kanina na nandun lang nakatambay. Ay, may mga tracking din dito. So yung pwesto na to, may police station kasi dyan sa unahan. Dito din tumatambay yung mga tracking. As you can see, may truck dito sa likod, harap natin, tsaka sa likod. So no. So ayun lang, tulog na tayo. Let's go. Tok na ako eh. Wait lang, bago ang lahat, dumaan na naman yung motor kanina na 3 yung angkas. Talagang parang minaman-manan na nila ako kanina pa. Kaya pumunta na ako dito sa mas may tao at mas safety lugar. Hirap din mag van life. You're risking not just your van, your investment, and even your life kapag ganyan. Kasi may mga bar pala dun sa dulo. So tulog na ako. Okay naman ako dito. Babalitaan ko kayo bukas kung safe akong makakatulog magdamag. Kung hindi, wala na kayong makikitang balita. Pero we pray and we know na mababait ang tao dito. Hindi ganun ang tao dito sa iniisip ko. Medyo mas ano lang siguro. Nag-ingat lang ako. So yun lang. Good night. Andito na sila. Ang iingay nila. So good luck. Dito nga ay huminto na sila sa tabi mismo ng aking van. Naghahanda na din ako para sa aking self-defense kung sakali man. Pero buti na lang, siguro mali lang yung iniisip ko dahil hindi nagtagal, umalis na din naman sila. Hindi mo din kasi alam yung iniisip ng tao, kaya ayoko talaga ding nag-i-stay sa isang lugar ng more than 2 nights. Kailangan talaga 1 night lang, pero pang 2 nights ko na nga dito. Kaya medyo alam na ng tao na nandito tayo. Pero yun, ingat-ingat pa din. Andyan na naman sila. Yan, andyan na naman. Shit. Oh, shit. 3 motor na sila dito, guys. Napabalik-balik. So din-document ko lahat para din sa safety natin. So sana lang mali ako na na may gusto silang masama gawin sa akin, or sana mas tama yung hinala ko na gusto lang nila magpa-picture. Yun na lang yung iisip. Maybe it's a sign na sinabi din kasi ng mga naging kaibigan natin kanina na lumipat daw ako sa gawi dito sa unahan dahil yung likod ko nga daw doon ay bar pala yun. Kaya lumipat na din ako. Ewan ko kung tamang hinala lang ako, pero inisip ko na lang na baka gusto lang magpa-picture ng mga nakamotor na to. Pero magpipicture 12:00 ng gabi halos, kaya medyo nakakaduda din. Ganito talaga sa van life, kailangan mong depensahan ng sarili mo. Lalo na mag-isa ako. Wala akong ibang kasama na pwede kong maging katuwang sa mga ganitong sitwasyon, kaya palagi kong ina-apply ang prevention is better than cure. Pero wag po kayong mag-alala dahil wala namang nangyaring masama sa akin, at sabihin na lang natin na baka gusto lang magpa-picture ng mga tao na yon. Kaya naman shoutout na lang po sa inyo. Whisper softly that I might see you again. Hold me down and watch the water rise. Pull me out and bring me back into this life. It's been 36 hours simula nung bumagyo, and until now malakas pa din yung hangin at malakas pa din yung ulan.
totoo lang, parang ngayon pa lang dumadating yung bagyo. Mas madilim yung kapaligiran ngayon sa labas, tapos mas malakas yung hangin, mas tuloy-tuloy din yung ulan. Parang hapon na pahinto-hinto pa ngayon, medyo mas nagiging worsen yung situation natin. Gusto ko nang tumawid ng Katiklan, kasi at least sa Katiklan may kaibigan tayong matutuluyan, especially kapag ganitong bumabagyo. Pero doubted ako sa sarili ko kasi yung kalsada dito sobrang tarek, madulas ang daan kapag umuulan, alam nyo naman yan. Pero hindi ko pa alam kung anong gagawin ko ngayon. Pero basically, sobrang thankful ako kasi may van pa din tayong natutuluyan. May van tayong natutulugan ng komportable even though malakas yung ulan, malakas yung hangin. We're very safe sa loob ng van at nakakatulog tayo ng maginhawa. It's day, hindi ko na alam kung pang ilang araw natin sa kalsada. Basta, ito lang yung hirap kapag ganitong month talaga. Puro ulan ng ulan yung nangyayari. Actually, hindi nga lang ulan bagyo ng bagyo. Hindi ko sinabing hindi nakaka-enjoy yung ganitong mga panahon. Sobrang sarap ng ganitong mga panahon kasi ang sarap lang matulog sa loob ng van. Sobrang peaceful, nakakapahinga ka. Ang kaso, nadidelay tayo sa mga schedule at mga lakad natin. Kaya, mahirap din. Kanya-kanyang hirap lang din talaga. Ito ay minimal to minor threat to life and property ang pwede po nating maranasan dahil sa epekto ng bagyong Sikrising. At 39 to 61 kilometers per hour po ang lakas ng hangin pwede pong maranasan kung saan ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar nito. Samantala, i-discuss naman natin or pag-usapan natin yung latest po nating pinalabas na track dito. Ito yung van natin at kapag umikot tayo ng konti, ito na yung dagat. Tignan lang natin yung sitwasyon. Tignan natin kung kumusta, kung gaano ba kalakas ang alon. Dahil sa mga nangyari kagabi ay medyo na-traumatize na din ako at medyo nag-overthink na ako na baka maulit-uli ito at hindi maganda yung mga mangyari sa mga susunod na gabi. Kaya nag-iisip na po ako na humanap na ng bagong parking space natin kung saang lugar na naman tayo mapapadpad. Ang problema nga lang ay medyo maulan talaga ang panahon ngayon na tinitingnan din natin sa weather forecast at pati dito sa dagat. Kung sa negative side tayo titingin, eto na din siguro yung ilang mga consequences ng pagiging content creator natin dahil medyo kilala tayo ay medyo mainit din tayo sa mata ng iba. Pero syempre, hindi naman tayo dun nakafocus. Nakafocus tayo na baka nagpapapicture lang talaga yung mga bata na yon nung alas 12 ng gabi, di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Hingin ko na lang siguro yung thoughts nyo dyan sa comment section. Iwan nyo na lang po dyan. Bali sa tinagal-tagal po ng pagbiyahe ko sa buong Pilipinas na parang pangatlong ikot ko na po ito, kagabi ko lang talaga naramdaman yung ganong feeling na parang kailangan mo nang depensahan talaga yung sarili mo. Alam nyo yun, nag-ready ka na ng firearms at handa ka nang gawin yung bagay na kailangan mong gawin just to survive and just to protect yourself. Kasi sa totoo lang, before, di ba, alam nyo naman, nag-bike tayo sa buong Pilipinas at never ko naramdaman yun. Minsan natutulog ako sa mga kubo, natutulog sa mga waiting shed, pero walang ganun Ngayon kasi sa van, kahit papano, vulnerable ka na din dahil pwedeng makarnap na din yung sasakyan natin, pwedeng makuha na yung mga camera natin. Yun yung isang kagandahan sa bike kasi pag nakabike ka, parang feeling ng mga masasamang loob, mas mayaman pa sila sa'yo Pag nakavan ka kasi medyo nag-iiba na yung tingin sa'yo nung nasa community. Pero alam nyo din yung isang point sa akin na ayoko ding i-pursue talaga na ganun yung na sa negative tayo. Hindi ko din kasi lang din masabi dahil syempre paano kung mga fans po pala natin sila na gusto lang magpa-picture at that time. Pero yun nga, sa mga fans po natin dyan na gustong makipagpa-picture, just in case naman po, wag nyo po akong kakatukin ng ganong oras or aaligidan ng alas 11, alas 12, alauna, alas 2 ng madaling araw dahil kahit sino naman po siguro ay maa-alarma just in case lang. Balik po tayo sa usapan. Isa din dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang mag-move forward as of now ay dahil hindi na din kasi ako mapalagay dito. Unang-una sa security ko. Pangalawa, medyo hindi na din ako nakakapag-video dahil ang dami na pong mga kailangang i-consider na bagay. At isa pa, siguro dahil
umuulan din naman bumabagyo din hindi tayo makalabas ng van, nandito lang din tayo, stranded tayo, so mag-move forward na lang siguro tayo. At siguro ang plano natin gawin ay pupunta tayo sa Rojas City, tapos doon tayo mag-aabang ng ating masasakyan. Pagkatapos, pagkasakay natin doon, pupunta tayo sa Katiklan, and then from Katiklan pupunta tayo ng Boracay. Magre-relax muna tayo kasi alam niyo yun, ilang araw na tayong pagod. Ito yung isang maganda kapag tuloy-tuloy yung pagta-travel mo. Sa totoo lang, personally, mas nakakatipid ako kapag tuloy-tuloy ako sa kalsada dahil hindi mo na kailangang umuwi Isipin nyo, isang tawid mo lang ng barko, nasa Boracay ka na halos, ganyan. At ayun, sobrang nag-enjoy ako sa maghapon na to. Sobrang nag-enjoy ako sa mga taong nakilala ko, sa mga taong nagpatuloy sa akin sa mga CR nila, sa mga taong nag-ikot sa akin dito sa Occidental Mindoro. Even though kulang yung time, pero actually hindi yung time yung problema yung panahon po ang problema namin or natin as of now. Pero naintindihan nyo naman po siguro sa mga taga Mindoro dyan kung hindi natin mapuntahan lahat ng mga ipinagmamalaki ninyo dahil sa masamang panahon. Pero ganun talaga kapag kasi pinuntahan mo na lahat, wala ka nang babalikan. Minsan yun yung art sa akin na kahit nakailang punta na ako, for example, ng isang probinsya, bumabalik-balik pa din ako kasi hindi naman lahat ng lugar sa isang probinsya mapupuntahan mo talaga Experience ko na yan nung una. Sabi ko, pagdaan ko dito, okay na, hindi na ako babalik. Pero alam niyo yung pagdaan mo doon, tapos nakalampas ka na, tapos sasabihin nila sa'yo, dapat dumaan ka sa ganitong lugar, tapos titignan mo, ang ganda. Yun yung dahilan kung bakit patuloy akong nabubuhay sa kalsada, kasi patuloy din yung exploration na ginagawa mo. Hindi nauubos yung mga lugar na i-explore mo, hindi nauubos yung mga culture na na-explore mo, hindi nauubos yung mga taong nakikilala mo sa daan. Kaya siguro kung hindi man po natin napuntahan lahat, sooner or later mapupuntahan din po natin yan. Pwede nyo lang ilagay dyan sa comment section kung ano yung gusto nyong puntahan natin dito sa Occidental Mindoro. Sa episode po natin na to ay ang dami kong lesson na natutunan. Una, pwede mong pagkatiwalaan ang mga taong hindi mo talaga kilala. Pero at the same thing, vice versa, huwag mo ding pagkatiwalaan yung mga taong hindi mo kilala. Katulad ng nangyari mismo sa video na to, na pinagkatiwalaan natin yung mga taong nakilala lang natin, which is safe tayo, feeling safe tayo. And then, hindi natin pinagkatiwalaan yung mga medyo may guts tayo. Yun yung pinag-uusapan namin nila Ma'am Joy, shoutout po sa inyo, na kapag may masamang plano sa'yo yung isang tao, mararamdaman mo yun at ganun yung naramdaman ko. Kaya, basta, maniwala lang kayo sa guts nyo, maniwala kayo sa judgment nyo. Yun lang siguro yung maipapayo ko, at sobrang thankful po ako kasi sinamahan nyo ako sa panibagong episode. So bukas makikita ninyo ang pagpunta natin sa Rojas City at tingnan natin kung makakatawid tayo. Pero ang plano ko sana ay Bulalakaw lang. So ewan ko, depende. Pwede po bang mag-comment yung mga taga Bulalakaw dyan sa Mindoro kung saan yung magandang puntahan, at subukan din nating mag-ikot-ikot. Sana lang pagbigyan tayo ng panahon. Again, this is Lem Official Outdoor po. At ako po ay nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na mabuhay kayo sa paraang gusto nyo. Salamat po ulit sa inyong panonood. Bye! Keep it on the low.